masasabing pasok sa plunder ang kasong ihahain ng Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kasunod yan ang pag-amin ni Marcoleta sa isang TV program na tumanggap siya ng 75 million pesos bilang donasyon mula sa tatlong magkakaibang tao para sa kanyang pagtakbo bilang senador noong 2025 elections. Paliwanag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, kabilang sa definition ng plunder sa Anti-Plunder Act ang serye o combination of acts ng pagtanggap niya ng campaign donations. Dagdag pa ni Clavano, lumabag din si Marcoleta sa 50 million pesos na itinakdang limit ng pera na maaaring tanggapin ng isang public official. Nagkaroon din ng investigasyon tungkol dito ang Commission on Elections dahil hindi raw ito na-ideklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Hindi naman nakasuhan o nireklamo ng COMELEC si Marcoleta kaugnay nito. So baka gusto natin ibigay yung timeline para lang mailagay sa konteksto mga kapatid. Noong May 2025 po, tumakbo at nanalo ng sa 2025 midterm elections itong si Senator Rodante Marcoleta. So a few months after, November 2025, ay inadmit po ni Senator Marcoleta yung misdeclaration of campaign donations. Kaya po yung COMELEC po ay nagbigay ng nagbigay ng show cause order, So next month, December 2025, nagkaroon na nga ng perjury complaint laban kay Senator Marcoleta, mga kapatid. At noong January 2026 naman po, mga kapatid, ito pong si Ginoong Marcoleta ay nagkumpirma na nakakuha nga po siya ng 75 million mula po pesos mula kay Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray. At noong Marso ng same year, yung COMELEC and Bank po ay nagtigil na do sa probe against Marcoleta. Pero ang COMELEC ay nag-file po ng election offense complaint laban do sa mga donor. Si Defensor, si Espiritu at si Viray. At noong May 2026, yung ombudsman po ay nagrekomenda ng plunder and indirect bribery charges laban kay Marcoleta. Preliminary hold departure order were also issued against kay Marcoleta at saka sa mga donors. June 29, kahapon, narinig natin si Ombudsman Boying Remulla, Mase, na nagsabi na yung plano nga to file plunder charges against Marcoleta ay malapit na pong matapos at mailabas. Oo, at saka nabanggit din kasi ng Ombudsman, di ba, bukod kay Senador Marcoleta, ang isa doon sa mga tanong niya, paano mangyayari doon sa kaso kay Senator Chis Escudero at saka kay Senator Joel Villanueva. So kabilang yan doon sa inaantabayanan natin. Also, nabanggit din, di ba, na meron ding mga kontratista na mga congressman na hahabulin. Ang sabi nga, baka within the week. Within the week. Oo. Yes. Habang inatay natin si Mase ulit, sabihin lang natin kung bakit plunder. Kasi karamihan ng tao tinatanong ngayon bakit plunder. So, sa unang isip mo naman talaga, isipin mo, bakit plunder? Parang wala namang nilustay. Oo, hindi naman galing sa kaban ng bayan. Kung tutuusin po. Pero, nung pinakita nga po itong, Chiki, nakikita mo, Section 2 ng yung definition po ng definition plunder, of the crime of plunder and penalties, lumalabas sa any public officer who, by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons ay naka-amass po o naka-accumulate or nakakuha ng ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts as described in Section 1D hereof in the aggregate amount of a total value of at least 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua or death. So, medyo English po yun. So, papaliwalag lang po natin na basta yung Section 2 bilang definition po, Mase and Chiki, ay sinasabi na hindi lang dahil nakalustay ka ng pera, kundi pa nag-benefit ka from other entities bilang public official, nakakuha ka ng ganong benepisyo, ay pwede ka, lalo na kung above 50 million. 50 million and above pesos ang pinag-uusapan. 75 yung kay Senator Marcoleta mula sa tatlong tao
mga kapatid. So yun, hindi natin yun kasi At pag natuloy yan, pinaalala. non-bailable yun. Correct. Mhm. Oo. Oo, kasi isa rin doon sa kino-question yung hindi pagkakatugma ng statements of contributions and expenditures ni Marcoleta doon sa nakasaad doon sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Actually, nakita naman yung hindi pagtutugma after niya sabihin na merong 75 million pesos na donation. So, isa rin yun doon sa mga kino-question. Okay. So sabihin ko lang, Mase and Chiki, at sa mga kapatid natin na yung binasa namin tungkol sa plunder ay based doon sa ano po no pag-research po ng ating kumpanya, ng ating staff ano po. Pero alam ko na may sinabi, dapat i-ready na ng mga staff natin. Natanong si Ginoong Miko Clavano kanina sa kanyang mahabang press con tungkol dito at meron siyang nasabi na paliwanag tungkol dun sa kung bakit plunder yung ikakaso kay Ginoo or Senator Marcoleta. Pakinggan po natin. Doon sa RA 7080, sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. And number 2 there is receiving directly or indirectly any gift, commission, percentage, kickback. Alam nga naman po, yung gift ay galing din sa public funds. So, ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. And direct bribery coming from a private individual can also be considered corruption. Diba? So when there's a series or combination of that, pwede rin po siyang tawaging plunder. Doon sa RA 70... Okay. So yan po ang naging pahayag at paliwanag ni Ginoong Miko Clavano kanina po sa harap po ng media. Pero alam ko na interview ni Cheryl Cosim naman si Attorney Cayosa. At meron din siyang reaksyon tungkol dito sa pinagtatalunan na isasampang kaso kay Senator Marcoleta. So hinahanda pa lang natin yung soundbite na yun, pero in-interview siya kanina ni Cheryl Cosim at ito ay tungkol doon sa campaign contribution na controversial nga ngayon dahil ito ay mismong nanggaling sa bibig ni Senator Marcoleta sa isang programa nga Mase. Kumbaga ay kung tutuusin, yung COMELEC nagdesisyon na ang kakasuhan lang talaga nila. Ang gusto nilang makasuhan ay yung mga donors Correct. pero dahil nga nagsalita si Senator Marcoleta sa isang programa at nasabi niya doon yung tungkol sa ibang detalye ay yun na nagkaroon tuloy ng opening for the authorities to pursue. Although sinasabi nga kanina kasi ang tagal-tagal nung Mase nung press ko na yun ni Mr. Clavano. Nasa dulo pa tinanong kung ano ba talaga. Sabi kasi nung ng ombudsman kahapon ilalabas na agad-agad, malapit na. Pero kung tutusin wala, hindi pa pala tapos at hindi pa pirmado kung ano man yung gusto nilang isampa. Oh, so wala pa palang malinaw na timeline. Wala pang malinaw na timeline. Pero as it is, nagkaroon ng reaksyon at nagkaroon ng mga rally doon kanina.